order ng tikbalan sa kwento? Love story ba ito? Romance? Apo, romance, love story. Umikot siya dun sa konsepto kasi na kapag umulan at umaaraw, kinakasal ang mga tikbalang. At kung bakit nagpapaulan yung langit sa gitna ng kasal nila. Dahil tutol yung langit sa pag-ibig nila. So yun yung papel ng tikbalang, yung pinaka-konsepto. Pero visually, may tikbalan sa pelikula. Meron po. Nandun sila. Yan sila. Kakas po sila. Kung sana nakakapagsalita sila kanina, sana natanong sila na love story nila. Charot. Sana sila. Thank you, Direk. Sa mga bida, sa mga artista natin, ano ang mga roles ninyo? Kasi parang flashback based on the set, parang circa 50s ba? Set po siya sa present. Set po siya sa present, pero bumabalik siya sa childhood days na mga early 90s, ganyan. Yung si Bata Maya at si Present Maya. Ano mga roles ng mga artista natin? With Marco. Yes, ako po dito si Andrew. Isa po akong architect na very established kumbaga sa pagdating sa buhay. And then, mamimig ko si Maya sa isang wedding also. And then, doon mag-start yung namin, yung love story namin. Pero, ako rin po yung mag-hurt kay Maya. So, yun. Ako yung mananakit sa kanya and sa akin siya matututo. Ganyan. Ako naman po si Maya. Hopeless romantic po kasi siya. So yung love para sa kanya kakaiba. Kasi nga, simula bata pa lang po siya, lumaki na siya sa lola niya dahil nawala po yung parents niya. So para sa kanya, very magical ang love. Tsaka, asang-asa siya na makikita niya yung true love niya one day. Pero po kasi, maganda yung journey ni Maya dito kasi meron po siyang ibang matututunan bukod sa pagmamahal sa ibang tao. Iyon po is yung to love herself. Card. Sister Card. Ako si Peter. Isa volunteer sa NGO. Positive yung outlook sa buhay, masayahin, madaling makisama sa mga tao. Tapos nakilala ko si Maya, yung first encounter namin is dun sa waiting shed. Tapos yun, parang ininggan niyo pa siya maging volunteer sa NGO. Hindi naman to direct na love triangle. Hindi ko. Para siyang different stages of love. So, hindi na pa. Si little girl, Maya. Ako si Little Maya. Ako po yung nag-start ng journey. Si Ate Nadir, which is Big Maya. At doon na po natutunan ko paano po. Maglaki na po, where may realize na po na ang love ko, hindi na po mahalas. Realize na po ako bata po siya po na kanya na ang love ko dapat po serious po. Wow. Experience ka ba sa mga tikbalang at mga ganyan mga Pinoy folklore na at nasama mo siya sa isang pelikulang gaya nito? Ano po, bilang dati, mahilig talaga ako magbasa, tapos yun, parang sa yung magic realism parts na mga nababasa ko dati mga stories and doon siya nagsimula yung concept. Tapos, laking probinsya kasi ako so ang daming kasabihan, ang daming pamahiin tungkol sa ulan at tungkol sa, tsaka bukod sa sobrang hilig ko, sobrang akong natutuwa sa ulan. Pag umuulan na, ang dami nangyayari sa utak ko. So, yun. So, yung tikbalang, parang nagsama-sama sila. Yung mga kasabihan, yung childhood memories, ganyan. Hindi ka pa naman nakakita ng tikbalang sa totoong buhay. Hindi pa naman po, hindi pa. Sana wala. Sila makita. Tapos, bakit nagsasalita yung mga tikbalang? May sarili silang love story. Meron silang love story sa pelikula. Wow. Anong connect nila kay Nadine? Kung bakit naman masyadong reveal dahil nasa trailer naman yun, nakita ng batang Nadine yung kasal ng tikbalang. Na tumatak sa kanya yung moment na yun. Tapos gusto na rin niya ikasal, nakita niya yung kasal ng tikbalang, ganun ba yun? Naniwala siya sa tunay na pag-ibig nung nakita niya yung kasal ng tikbalang. Ah, Kung ano yung halaga ng
Nadine, anong dating sa'yo nung first na in-offer sa'yo may mga tikpa-tikpa lang dito sa movie na to? Anong naging appeal sa'yo ng movie? Sobrang nagustuhan ko po siya kasi kakaiba po yung konsepto niya. Hindi po kasi usual yung romance siya, love story siya, tapos may mga tikbala. And para sa akin po kasi, medyo yung lola ko po kasi inaalagaan din po ako ng madalas dati. So madalas siya magsabi sa akin ng yung mga pamahiin. So ang ganda lang po niya kasi very magical po siya para sa akin. And bago nga po siya. Ikaw personally, naniniwala ka sa mga tikpa-tikpa lang, mga ganyan? Hindi ko po ako nakakakita pero Gusto mo ba? Ayoko po. Pero naniniwala ka ba na may mga ganun na elemento? Naniniwala po kasi ako na hindi lang tayo yung nandito sa mundo. Ayun. Tapos, Nadine, bali, ito ba ang first, tama ba? Itong first movie mo na wala si James for a long time, no? Yes po. Oh, how do you feel? Nanibago ka ba? Tapos, kamusta yung working with Carlo and Marco? Siyempre po nakakapanibago kasi nga po, sanay nga po ako na nandyan palagi si James and siya po yung lagi kong ka-eksena. Pero hindi naman po ako nahirapan kasi sobrang sarap po magtrabaho actually para po dito sa movie na to. Si Marco, kilala ko na po matagal na. And then si Direk and Carlo, sobrang naka-jive po silang dalawa. Nagkakwentuhan lang po kami sa set. Pag lunch break, kung ano po yung mga napagkukwentuhan namin. Relax lang po talaga. Tsaka happy set po kami palagi. Ayun. Si Carlo naman, hindi natin ang komento. Carlo, kamusta working with Nadine? Ikaw parang kung kanino ka i-partner, meron ka talagang chemistry, no? In fairness to you. So, kamusta yung movie? Ha? Okay, mystery kayo. Ano? May chemistry? Ano ba? Are you with us, Carlo? Balik. Ano nga? So, kamusta working with Nadine? At parang in fairness to you nga, kahit kanino ka i-partner, parang madali ka magkaroon ng chemistry sa mga leading ladies mo. Talaga ba? Ano ko sa'yo? Working with Nadine, sabi ko nga very professional. Pag nasa set kami, parang siya na si Maya. Tsaka hindi ko alam na for her size, malakas pala siya kumain. Tsaka kasi mahilig kami pareha sa music, so yun, pag-usapan namin ng music. Sobrang parang walang alangan, parang very komportable na kami sa isa't isa, yung simula pa. Ano naman mga paniniwala mo, Carlo, sa mga tikbalang na ganyan? Well, mga kwento-kwento lang, mga yun nga, sa probinsya. Pero never pa kasi ako nakakita. Pero yun nga, naniniwala rin ako na sa sobrang laki nitong mundo, hindi naman pwedeng tao lang yung naninirahan, di ba? Baka hindi lang talaga sila nagpapakita. Wow. O si naman, Marco? Marco, parang support ka ba dito? Okay lang ba sa'yo na parang after mong i-partner kay Ann Curtis, tapos kasi wala ka sa kasi talaga kang binibenta si Nadine at si Carlo. How do you feel? Well, ako naman, it's fine. Wala naman po sa akin. I don't take it personally. And this project was way before pa. Tagal na po namin itong ginagawa. And the one of yung movie na ginagawa namin with Anne was just recently lang. So ako, hindi naman po sa akin big deal if nasa poster or wala. Basta as long as I'm here sa movie na to and I did my part, I did my role. Happy na ako to be part of this. And of course, yung first movie ni Nadine without James, it's also a big privilege na makasama siya. And makasama sa project to, and of course with Direk and Carlo. So I'm happy with the experience. I'm happy with the working relationship na na-establish namin dito. Although si Carlo never na siya naka-extend dito. So yun, sayang lang, but happy ako. Ano naman na-discover mo kay Nadine? Kung kay Carlo malakas kumain, ikaw Well, nalaman? kasi, lagi kami nagkakasama ito, pero hindi sa work. So parang nakakapanibago lang na first time namin mag-work together. And it was fun because wala naman awkwardness, walang kaya because comfortable naman kami, acting with each other. So it was fun and it was a short role for me, pero it was memorable also for me. Ikaw naniniwala ka naman ka rin sa tikbala, Marco? Well, same with them. Since I haven't seen a tikbala, I can't say na naniniwala ako because syempre, sometimes kailangan mo siya makita para paniwalaan mo. Pero naniniwala rin ako sa mga superstitions, sa mga kasabihan natin, sa mga
probinsya. So, it was also interesting na may ganitong twist or may ganitong kwento sa movie na to. Thank you. Nadine, ano yung mga kilig mo kay James? Kilig? Mga kilig moments mo kay James. Kilig moments. Siyempre 3 years, kahit matagal na meron pa rin mga ganun. Ako po kasi gusto ko yung mga little things na. Like, Yung kagaya nung nag-anniversary po kami, nagda-farm kami. Yung mga jokes lang, tapos kunyari, hug, ganun, very touchy. Yung mga paliliit na bagay lang. Hindi, Touchy siya. Opo. Kasi hindi po kayo yung klase ng tao na gusto yung bongga. Gusto ko po yung mga simple at saka maliliit na bagay lang. Kasi I think that's what matters. Tapos consistent. He's Ano very consistent. ano pinaka-memorable gift na binigay sa'yo ni James? Pinaka-memorable na gift. Galante ba si Jay? Na hanggang ngayon nasa possession mo pa rin. Material sana sasabihin ko, kaya lang Pwede, material. Nawala po eh. Sige, material Nawala muna. ko po siya eh. Ay, ano yun? Actually, binigyan niya po ako ng necklace na nakalagay always. Kaya lang nawala ko po sa Japan. Ay, I think ang pinaka... sandali, nagalit siya. Hindi naman po. Nagtampo, Hindi naman na-disappoint, din po. pinalitan It ba? happens. Ikaw ang Ako po yung na-frustrate actually. Kasi ako po very, yung mga bagay po na meron ako, na binibigay sa akin, very sentimental po kasi yung value niya. Kailan yon? Nasa, Kailan? I think last year po. 2017. 2017. Kasi nag-shoot po kasi ako and then nilagay siya sa tissue. Nilagay siya sa naitapon. tissue, tapos nilagay sa bag ko. So akala ko po basura. Ah. Nag-Japan po kami, naitapon ko po yata yung tissue. Kailan binigay sa'yo ni James yung necklace na to? Gaano katagal sa possession mo bago nawala? I think, parang binigay niya po sa akin Feb 2017. Nawala ko po October. Months lang? Months lang. Nakakapanghinayang. Pero I guess kung hindi po material, yung support na binibigay niya sa akin, especially nung namatay nga po yung brother ko. Sobrang hirap po nun kasi parang yung mood swings ko iba. Tapos para po akong baliw nung time na yun na hindi ko alam kung okay ba ako or Yung mga sobrang depressive moods na-depress ka po. po. Di ba may depressive moods ka? Meron po. Nangyayari pa rin naman po, pero now po kasi, mas na-handle ko po siya ng maayos. Kasi kumbaga parang may experience na ako from before. So ngayon, pag nag-anxiety po ako or nagpa-panic attack po, alam ko na po yung gagawin. Kailan mo nalaman na kung gaano mo kamahal si James? Kailan mo nalaman? Kailan mo naramdaman na mahal mo pala siya? I think every day, nadadagdagan po ng nadadagdagan. Talaga? Iba po kasi yung naging journey namin together in all things. Nadine, how do you feel? Diba? Kasi kita pa lang kayo ni James from the time na umamin kayo. Marami ng mga naging detractors na hindi magtatagal yan o meron pa nagsasabi na ako parang gimmick lang. How do you feel na you lasted for 3 years na ba kayo? Meron pa rin naman po until now. May nagsasabi pa rin naman po. But, I mean, kaya nga po nagsabi ko kanina, hindi na po namin pinapansin yung mga ganyan. Ang importante lang po sa amin is kami, yung family namin, tapos yung mga taong nakapaligid sa amin na love din namin at very supportive din naman sa amin dalawa sa lahat po na ginagawa namin. Nadine, last na lang, ano ang dapat matutunan, ma-inspire sa inyo ng mga millennials in handling relationship? Maging honest lang po. Kasi before, meron po akong yung mga nararamdaman ko tinatago ko. Kunyari, parang nagtatampo ako, hindi ko sinasabi sa kanya. And I think, yun din po kasi yung karamihan ng mga in a relationship ngayon na yun yung nagiging hindi pagkakaunawaan nila. Kasi hindi sila nagsasalita. Ganito na pala yung nararamdaman ng isa, tapos hindi alam ng isa, tapos bigla na lang magagalit. Parang communication po talaga, tsaka trust. Thank you. Thank you. Kay very liberal kayo ni James sa relationship. Do you wish also na mag-propose siya sa'yo? yung mga, di ba, may din naman siya mag-surprise sa'yo eh. Baka bigla, surprisein ka na din. Alam mo, honestly, hindi ko pa po talaga iniisip nga. But hopefully one day. Kasi ako po ngayon, goal digger po talaga ako. Gusto ko po yung ma-achieve lahat ng mga goals ko in life. And medyo marami pa po siya. So parang, pag iniisip ko yung marriage, although ang dami ko na nga pong friends na kinakasal na, parang ako
marami pa akong gustong gawin. Kasi ang dami din po nagsasabi sa akin na pag nung kinasal na sila, mga friends ko din po, nung kinasal sila parang gusto na nilang mag-settle down, family, ganyan. And nakikita ko naman po si James din, marami din siyang gustong gawin, especially with his label, with music. So, baka matagal-tagal pa po yung ano. Alam mo Katuwang Nadine, kayo, ang laki ng pinagbago mo talaga Nadine. Kumbaga parang dati medyo aloof ka at may reservations pagdating sa inyong dalawa ni James. Yes. Pero ngayon parang Iba yung parang era bukal, before. yes, parang Open. open na, Yeah. parang flowing na yung Oo nga. And pagiging ano mo sa I guess present po media. kasi it's because of the relationship also. And before, katulad mo na sinabi niyo, before po kasi, parang iniisip ko po palagi yung isipin ng ibang tao. Kung sinabi ko ba to okay lang ba? Kung gagawin ko ba to baka may masabi yung iba. Ngayon po kasi parang bahala na kung ano sabihin ng iba, basta ako po Pero there's no masaya. chance for the sawa factor sa inyong dalawa. Kasi almost everyday makasama kayo. Opo, Bakit I iba? doubt. Iba? I doubt. Kasi everyday is different naman po. Sige, last na lang. Ano yung kung necklace yung binigay sa'yo ni James, ano yung pinaka-memorable or nasa possession ni James ang nabinigay mo sa kanya? Ano ba? Hindi kasi siya Dami. materialistic eh. Hindi, usually po kasi ang binibigay ko sa kanya, hindi rin material things. So parang, iisip ko ano yung material na binigay ko sa kanya. Parang wala akong maalala. Wala. Puro mga ano lang. Puro mga gestures, Pinagluluto mo siya, gano'n. mga ganun. Anong favorite niyang pinagluluto? Sinigang, favorite Ano yung niya. ulam